Habang nasa India, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na suspendihin ang importasyon ng bigas sa Pilipinas. Live mula sa India, magbabalita live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, kailan magsisimula ang suspension ng rice imports at ano raw ang dahilan nito? Cheryl, magsisimula ang 60-day ban sa rice import sa Setyembre 1. Desisyon daw yan ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang pulong sa kanyang gabinete sa sidelines ng pagbisita dito sa India. Base pa sa anunsyo ni Communications Secretary Dave Gomez, alinsunod ito sa rekomendasyon ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Sa press ko naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi niyang tumanggi ang Pangulo na ilabas ang pangalan ng mga idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Hindi daw dapat magpadalos-dalos dito para walang madawit na inosente. Kung wala pa niyang inilalabas na pangalan, ibig sabihin ay ongoing pa ang investigasyon. Narito ang pahayag ni PCO Undersecretary Claire Castro. Unang-una po, hindi po gagayahin ng Pangulo ang anumang klase ng pagte-threaten lamang. Hindi po siya maglalabas ng anumang mga listahan na hindi verified. Kung nangyayari man to sa mga nakaraang administrasyon, hindi po gagawin ng Pangulo yan. Samantala, magandang balita naman ayon sa palasyo ang bumagal na inflation rate ng bansa nitong Hulyo. Naitalayan sa 0.9% mula sa 1.4%. Pakinggan natin muli ang pahayag ng Malacanang. Sabi nga po, dahil napapababa po ng Administrasyong Marcos Jr. ang inflation rate natin, sabi nga po at nadidinig ko sa ibang mga business clubs, ay magandang balita po ito at parang nagkaroon ng magic dahil mahirap po talagang sa panahon po ngayon na ang dami-dami pong circumstansya na maaari makaapekto sa pagpresyo ng mga produkto katulad po ng Israel conflict with the Iraq. Meron pa po yung Russia conflict din at marami pa pong iba, pati po yung US tariff, maaari makaapekto yan. Cheryl, sa kasalukuyan ongoing pa ang mga pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga negosyante dito sa India. Una siya nagkaroon ng sa roundtable discussion kasama ang mga CEO. Kasunod naman ay pulong din sa pinuno ng isa pang negosyante dito. Layo ng Pangulo na makapag-uwi ng mga investment o ng makapanghikayat ng mga mamumuhunan sa Pilipinas para magkaroon pa raw ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Cheryl, bukas tutulak din ng Pangulo pa Bangalore, India. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza. Sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na ang suspensyon sa pag-aangkat ng bigas sa loob ng 60 araw simula sa Setyembre ay bilang tugon sa panawagan ng mga magsasaka na protektahan ang lokal na ani ngayong harvest season. Kasunod yan ng pagbagsak ng presyo ng palay. Pero pagdating sa panawagan na ibalik sa 35% ang taripa sa imported rice, sinabi ng Pangulo na hindi pa ito napapanahon. Kaugnay niyan, makakasama natin si Sinag Chairman Rosendo So. Magandang tanghali po sa inyo. Ma'am Cheryl, magandang tanghali. Sir, ano po ang inyong reaksyon dito nga sa desisyon ng Pangulo na suspindihin ang rice importation sa loob ng 2 buwan? Yeah, ang rice importation is temporary lang yan. Ang pinoproblema natin yung tariff, no, ng import. Kasi mula ngayon hanggang end of the month, hindi pa implemented yung suspension, pero yung tariff na pumapasok is 15%. Ang question dyan is paano yan yung mga nag-aangkat kung marami yung angkat nila, good for next 2 months inangkat nila, di ang dami rin na flood dito sa ating bansa na lumang stocks na bigas na darating, no? So ang suggestion natin is itaas pa rin yung taripa na from 15 to 35%. So ito pong sinasabing 60-day suspension ay okay, it's a welcome decision, pero hindi po ito talagang will make a big impact considering nga sabi nyo nananatiling 15% lang yung tariff. Yes, Cheryl. Ang import kasi pagka 25% broken, landed dito is 25 pesos lang. So yung mga traders dito binabase dun sa 25 pesos na presyo na bigas, no? So kung equivalent to pala ito is 15 pesos, kung nakalanded na sa miller,
So ibig sabihin 12 pesos na fresh harvest. Dry, 14% moisture, or 10 pesos na fresh harvest. So kaya sinabi natin na kung yun ang binabase ng mga traders, dapat itaas yung taripa sa 35% para at least tumaas yung presyo ng palay natin. Pero ito pong 60 days suspension, may nakikita naman po ba kayo kahit papaanong pansamantalang epekto? Yeah, may tulong, no? May tulong naman 'yan, pero sa tingin natin mas effective kung itaas nila yung taripa kasi yung importation babagal kung ibalik sa 35% tariff. Pero yun nga po, ang sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi pa napapanahon. Pwedeng iakto ng Kongreso at Senado, no? Kasi ang tariff sa ngayon is on session, so ang may desisyon niyan is Kongreso. Pwede lang mag-suspend ang presidente kung walang session ang Congress, November pa yon or mid-October. So sa ngayon, pwede sigurong pag-usapan sa Senado sa Kongreso para ayusin yung pag-increase ng taripa from 15 to 35. Paintindi po natin ulit, Sir Rosendo, ano yung nagiging epekto ng delay sa pagtaas ng imported rice tariff sa mga lokal nating magsasaka. Kasi sinasabi na po yan ni Pangulong Bongbong Marcos na poprotektahan niya ang lokal na magsasaka. Ayaw niyang nalulugi ang ating mga farmers. Yung tariff kasi, kung 35% ang i-implement, yung $358 per metric tons na landed, aakyat yan sa 30 pesos per metric tons na landed. No? Or ibig sabihin, 30 pesos per kilo na landed cost. Sa ngayon kasi, 25 pesos yung landed cost. So doon binabase ng mga traders. Pagka tumaas yan ng 30 pesos sa 35% tariff, so yung presyo ng palay ibabase doon sa 30 pesos. So makakabili yung mga traders ng 17 to 18 pesos na palay sa merkado. So mas magiging maganda po ito para sa ating mga magsasaka. Tama po yun. At ipatulungan ng ating mga magsasaka. Ano ho ba yung nakikita? Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa napapanahon. Ano ho ba yung nakikita ninyong hadlang dito sa agarang pagpapalabas ng EO para nga sa pagbabalik ng 35% tariff sa imported rice? In-explain namin sa NEDA yan tsaka sa DA last week, no? Tinanong namin sa kanila, magkano bang production cost? Sabi nila 60,000. Magkano ang presyo ng ilan ba yung inaani natin sa isang hektarya? Ang average, 4.2 metric tons or 4,200 kilos lang ang naaani. So sa 10 piso ngayon, yung running price, 42,000. Lugi yung magsasaka ng 18,000 per hectare. Bakit pa sila magtatanim kung gano'n ang sitwasyon? So kailangan yung mga traders bumili ng mas mataas. Dahil ang NFA, ang binibili lang is 2% of the total harvest natin. Ang pondo ng NFA is 5 billion. Yung harvestin natin is 200 bilyones mula ngayon hanggang December. So kailangan talaga is yung traders ang bumili. The only way na bibili ang traders kung hindi sila lugi, no? Hindi makakompete dun sa international price ng bigas. Isinusulong po ng Department of Agriculture ang unti-unting pagbabalik sa 35% tariff rate ng imported rice. Posibleng gawin daw munang 25%. Doable po ba ito? Pabor ho ba kayo din dito? Yung 25% computation namin, ang palay magiging 15.50 or 16 pesos. Lugi pa rin kasi ang production cost, yung computation ng DA, kasama kaming nag-compute nung isang last week, no? Umabot ng 14.60 per kilo. So hindi kaya yung 25% na increase lang, no? Kailangan up to 35%.
Ano po ang mungkahi ninyo, Sir Rosendo, para nga matulungan pa yung lokal na magsasaka nang hindi naman maaapektuhan yung taas presyo o tataas yung presyo po ng bigas? Anong balanse na kailangan gawin ng pamahalaan? Ma'am Cheryl, yung ano kasi yung pag-increase ng taripa, so ang traders kung bibili ng 17, 18 pesos, ang presyo nun equivalent is nasa 31 pesos na bigas. Maski plus 5 or plus 6 pesos, nasa 37 pesos yung bigas. So, mas mababa pa rin na nasa merkado ngayon, nasa between 35 to 50 pesos or 48, pwede pa rin yung ating local production. So kaya ang sinasuggest natin talaga is to implement kaagad yung 35% na taripa. Panghuli po siguro mensahe or apela sa pamahalaan. Yeah, inuulit namin, sinabi natin sa NEDA yan, kung etong palay hindi tumaas, dadalhin natin sa NEDA yung palay na inani ng ating mga magsasaka. Marami pong salamat, Sinag Chairman Rosendo So.